Binatikos online si Ateneo President Roberto Yap matapos umanong patahimikin si Coach Tab Baldwin kasunod ng trahedya. Naungkat din ang kanya umanong mga pagkukulang sa pamamahala sa universidad. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay. Sa isang pahayag na inilabas noong Huwebes na may pangalan ni Ateneo President Roberto Yap, nilinaw ng pamunuan ng Ateneo na hiniling nila kay Coach Tab Baldwin na umiwas muna sa pagbibigay ng public statements habang gumugulong ang investigasyon sa pagkalunod ng dalawang Ateneo student-athletes. Kasunod nito ang muling paglitaw ng negatibong reaksyon sa Reddit hinggil kay Father Bobby. Ayon sa ilang Reddit users, nagdulot umano ng malaking hati sa pagitan ng administrasyon at komunidad ang kanyang pamumuno. May mga nagsabi rin na tila nagiging mas corporate ang direksyon ng Ateneo sa ilalim ng kanyang pamumuno, kung saan mas binibigyang diin umano ang mga proyekto at development kaysa sa tradisyonal na mga pagpapahalagang akademiko. May mga puna rin sa kanyang umano'y kakulangan ng malasakit sa mga empleyado, partikular sa isyu ng mababang sahod at mataas na job turnover. May ilang netizens din na ikinumpara siya sa mga naunang leader ng universidad na si Father Ben, na inilarawan bilang isang true leader sa kabila ng pagiging mahigpit. Samantala si Father Jet ay inilarawan ng iba bilang mas personable. Pero kalaunay sinabing tila nagbago ang pananaw ng iba sa kanyang estilo ng pamumuno. Ilang users ang nagbanggit na mga kontrobersiya mula pa sa kanyang panunungkulan sa ibang institusyon, kabilang ang umano'y pagbebenta ng mga lupain sa Xavier University at pagbabago sa mga dating agricultural at lunti ang lugar. Binanggit din ang ilang polisiya at pahayag na umano'y nagdulot ng diskusyon sa inclusivity at student engagement sa loob ng campus. Sinusubukan naming kunan ng reaksyon sina Father Bobby at Father Jet pero wala pa itong tugon sa ngayon. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Kung walang itinatago, bakit ayaw hayaang magsalita? Yan ang tanong ni sports commentator Quinito Henson sa Ateneo de Manila University matapos umanong pigilan si Coach Tab Baldwin at teammates ng dalawang nasawing players sa pagkokomento. Sa midday report ng Billionaire News Channel, iginiit ni Henson na kung mananatili silang tikom, titindi lang ang espekulasyon kung ano talaga ang totoong nangyari. Sinasabi ng Ateneo, they want to be transparent. They put the team manager Epok Kimpo at saka si Coach Tab on leave because they want to be independent of whatever it is that they're doing in their fact-finding. Pero I think it's inconsequential. Yung pagkaka-leave nila, so what? I think they have to be involved. Do not hide, Coach Tab. Do not hide the players because maybe you're hiding something that you don't want the public to find out. Ipinunto rin ng kilalang sports broadcast journalist ang kawalan umano ng pondo para sa kaligtasan ng mga atleta. Bagamat nais sa batas na daw kasi ang Samboy Lim Law, hindi naman malinaw kung talagang nasusunod ito. But I can recall that then Congressman Yeng Guiao authored and a bill was passed called the Samboy Lim Law, requiring all high school students to get immersed in a CPR training program. And I think that was also lacking in this case because wala silang nagawa. Well, maybe they fished out the bodies already. They were lifeless. So, but I don't know if there any CPR method was performed. Dagdag pa ni Henson na tila hugas kamay ang UAAP sa nangyaring trahedya at ipinapasa sa Ateneo ang desisyon sa posibleng sanksyon sa mga nasangkot. Bagamat naiintindihan aniya na gumugulong ang investigasyon, dapat lang na kumilos ang asosasyon bilang pakikiramay. Now, 2 lives were lost and UAP is twiddling its toes and saying, Ateneo na lang, hindi na kami. Dapat naman siguro magkaroon ng some kind of a preventive suspension or maybe an interim suspension to say that dito muna kayo while the investigation is going on. Something concrete like that.
right now, I feel that they're washing their hands. Naglabas na rin ng pahayag ang Philippine Jesuits sa pagkamatay ng 2 student athletes ng Ateneo. Personal daw nilang kilala si Divine Adili at Rene Baterbonia at tiniyak ang pag-aabot ng dasal at suporta sa naulilang pamilya. Umaasa naman ang organisasyon na mabibigyang linaw ng universidad ang nangyaring trahedya. Hindi rin daw masisisi kung galit ang publiko dahil may mas mainam na paraan kung paano sana tinugunan ang insidente.